Good morning mga ka-journeys. Nandito ako ngayon sa Euro Terminal dito sa Antwerpen para magkarga ng 7 cars. So ito yung sa aking background. Ito ang Euro Terminal dito sa part ng Antwerpen, Belgium. So pupunta muna ako sa opisina para ayusin ang dokumento ng aking loading list. So dyan lang kayo para i-update ko kayo maya-maya lang. Bago po yan, pakisubscribe po ang aking YouTube channel para patuloy po kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Kayo po ay aking maisama sa paglilibot dito sa Europa. So stay tuned po mga ka-journeys ng ICO Euro Terminal. Pasok tayo sa loob. Okay mga ka-journeys, ayan na ating loading list. Okay mga ka-journeys, nakuha ko na yung ating loading list. Proceed na tayo, papasok sa loob. Then andito na rin yung pin number para sa gate, para makapasok tayo dun sa loob ng loading area. So standby lang po. Dito tayo ngayon mga ka-journey sa loob ng cabin. Gawa na yung isang unit ko ay hindi mapaandar. Pwede naman siyang i-series. Kailangan lang ng booster. Kaya lang ayaw pumayag ng mga safety dito. Dahil protocol daw nila yun dito. So nag-message na ako sa aming dispatch. So, inaantay ko na lang kung ano yung magiging desisyon ng client. So ito, habang wala pa, antay-antay lang muna. Ganon. So mamaya mga ka-journeys, update ko ulit kayo pag natapos na yung loading ko dito. Then tuloy na tayo. Kaya tayo ng Charlie Ra. Yan. So update ko kayo. So ito mga ka-journeys, sa mahabang pag-iintay ko kung ma-approvean yung replacement ng isang unit, wala. Sa client, hindi na niya pinakarga yung last. Kaya ito, imbis na 7 cars, naging 6 na lang siya. Ayan. So loaded na ako.
Ayan, proceed na ako doon sa office para sa documents. Tapos niyan, ready to go. Okay. Pasok tayo sa kaliwa. Yan mga Yaka Journeys, tayo ngayon ay largado na. Tayo sa first drop. Ayan. Mabot pa tayo kasi tinignan ko sa kanilang page. Ang delivery site ay hanggang 5 o'clock lang ang hapon. So dito sa aking GPS navigation ay exact time darating tayo doon sana ay 16:19 or it's 4:19 ng hapon. Hopefully makapag-unload, pero kung hindi naman eh bukas na yan. Ganun ang sitwasyon. Depende rin yan kung sa dadaanan mo matraffic, walang traffic, yan mabilis ang unloading. Kasi 3 drops yan, meron pang matitira para bukas. Bukas it's Friday. Patapos na rin yung ating trabaho sa loob ng isang linggo. Kaya ano yun na natin? Okay, karkulahin na natin. Kasi maaga na sila nagsasara dito. Ganyan sila kaka-strict sa mga oras nila, working time. Talagang nakakabilib. Kung anong oras yung sinabi nila, ganung oras talaga. Walang labis, walang kulang. Yan ang nakakabilib talaga sa kanila. Hindi kagaya sa atin. Hindi naman sa nilalahat. Pagka sinabi mo ganung oras kayo pupunta, magkikita-kita mga 12 ng tanghali. Yung pala 12 ng tanghali paalis sa kanila. Anong oras na darating doon sa meeting place? 1 o'clock or 2 o'clock, late na ng 2 hours. So ganun mga ka-journeys, update ko kayo maya-maya lang sa ating pagpapatuloy ng biyahe dito sa Europa. So stay tuned lang po. Ito mga ka-journeys, Thursday na. Parang tadaan natin to kasi 3 drops pero saglit lang yan. Naantala yung aking loading kanina dahil merong isang unit na hindi siya maandar. Ano lang, although ano lang siya, nalobat lang yung battery siya sa parking. Talagang ganun. Tapos sabi nung safety, hindi na raw siya pwedeng kunin. Hindi na siya pwedeng load. Hindi na siya available. Ngayon nga, pinagantay pa ako. Siguro 1 hour may git. Nag-report pa ako sa aking dispatch kung anong magiging desisyon nila. Inantay pa yung sabihin ni client. Kasi pagka ganun daw, hindi na pwedeng ikarga yun. Replacement or iiwan mo na. Ganun ang dyan. So ngayon, kaya yung load ko ngayon, dapat 7 niya, naging 6 na lang dahil nga naiwan yung isa na low battery. Ganun lang ang dahilan, no? Pero pinaiwanan na. Kinancel na. Kaya yung aking first drop, ibis na 3 kotse yun, 2 na lang. Ayos na yung magaan. Hindi kagaya doon sa Pinas, nandun pa ako talagang seseries mo yan. Hindi maaaring hindi. No disclaimer, pero sa experience ko, sa nag-car carrier pa ako sa Pilipinas, kadalasan talagang hindi papayag yung boss mo na iwanan niya or si client, hindi talaga papayag. Kailangan dalayan. Latest update mga ka-journeys, matraffic na po. Nag-i-start na ng traffic dito sa City of Antwerpen, Belgium. Ayan. Dahan-dahan lang. Nandito tayo sa E34. Sana yan. Hanggang doon na yan sa sentrum. Okay lang.
mga ka-journeys, natapos na yung aking 13 hours duty for today. Kaya ito, nakapag-park na ako dito sa isang gasoline station dito sa my way ng Namur sa Belgium. Ayan, pagpapatuloy bukas ang ating biyahe dito sa Charleroi. Alis tayo dito bukas mga 6:30 in the morning. Tama-tama yon dahil 1 hour and 45 minutes bago dumating doon sa customer, sa dealer. Tapos noon, saktong 8 o'clock yun. Then bukas na rin sila para hindi na tayo makaabala doon sa kalsada dahil medyo maliit yung daan doon. Kaya kailangan kalkulado mo yung oras na darating ka doon para hindi ka masyadong makakaabala doon sa mga dumadaan doon. Pero pinapayagan naman kasi nila doon na magbaba sa kalsada lang. Hindi kagaya doon masyadong maselan. Pero doon okay lang. Talagang papayagan ka nila. Pagbibigyan ka nila doon dahil alam nila na meron kang transaction doon sa pinuntahan mong dealer. Hindi ka lang nag-park doon. Kaya yun ang kagandahan dito. Talagang wala rin yung police. Hindi ka rin nila pakikialaman doon kahit nakabalagbag ka doon. Basta naka-hazard ka lang habang nagbababa ka. And then especially, ito talaga kailangan nakasuot ka ng visibility vest pagka nagtrabaho ka doon sa kalsada, part ng road. Para aware yung mga motorist na ikaw ay may ginagawa. So yun lang mga ka-journeys. Hanggang bukas ulit yung pagpapatuloy ng ating biyahe. So, it's time to rest. Good morning mga ka-journeys. It's Friday in the morning. 7 o'clock. Naalis na ako dito sa petrol station para dumiretso doon sa ating first unloading place. So, dyan lang po kayo mga ka-journeys. Pagpapatuloy po natin ang ating biyahe ngayong araw na ito. Tapos natin ang task. Sana kung makakapagbigay pa sila, mas maganda dahil weekend na. So, stay lang kayo, just relax. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At huwag po sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ito mga ka-journeys, baba ako na yung unang load. Chine-check na lang nila dun sa loob. Tapos, kagandahan nito, ayan, may nakita ako, Carrefour Market. Tapos meron din dito sa kabila, yung LD. So, pili na lang tayo kung saan tayo dito. Kasi kulang na ako ng tubig. Drinking water, kailangan ako bumili. So, saan kaya mas mura dito sa dalawa? Dito maraming tao, kaya dito na lang ako pupunta. Mga ka-journeys, ito yung pinamili ko. Ako tubig. Stock. Ayan. Para hindi na maubusan. Ayan, ito na. Okay mga ka-journeys, proceed na tayo sa ating second unloading dito sa bayan ng Charleroi. Mga ka-journeys, nandito na ako ngayon sa last unloading ko. Hindi na ako nakapag-video kanina dun sa second unloading dahil nasa masikip akong lugar, critical. Kailangang paspasan ang galawan kasi maraming dumadaan na sasakyan. Nakakabala tayo. Yun na lang din, medyo yung iba rito hindi nabibigyan ng or meron silang maliit na space lang. Pero kailangan po talaga ibaba ng mga units. Kaya yun mga ka-journeys, hindi na ako nakapag-video kanina. So ito, nandito na ako sa aking last unloading. So tatapusin ko na po ang aking episode for this vlog. And magkita-kita po tayo sa aking susunod na video. And sa susunod ko pong video ay magbibigay ako ng tips sa mga aspiring truck drivers na gustong mag-apply dito sa Europa sa ganitong larangan ng car carrier. Kung paano mapapabilis, mapapadali ang pag-apply ninyo sa ganitong trabaho. So, hanggang sa muli po mga ka-journeys, maraming salamat po. At kita-kita po tayo. God bless everyone. Paalam!